Good day! Welcome to Lorien, your church online. True worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks, as it's written in John 4:23. To have a wonderful church online experience, please observe the following. Prepare your equipment, mobile phone, computer, TV, 30 minutes before worship. Keep posted on our YouTube channel and Facebook page for the live fellowship. Wear suitable clothes and prepare your heart for worship in somewhere quiet. Turn off any other devices and prepare your Bible. This will help you stay focused during worship. Please inform your family members in advance not to disturb during the worship. Invite your family and friends. Tag them and start a watch party. During services, behave the same way as if you are in the church building worshiping. Avoid things like walking, eating, talking, and multitasking. Follow the worship leader's guidance to pray, sing hymns, read the scriptures, and hear the word of God together. As long as we are worshiping God with a heart of reverence, God is present among us and we are in communion with our brothers and sisters. We genuinely believe that gathering in the church where we can see each other face to face is the best expression of our worship and fellowship. It is also one of the church's purpose of bringing members together. Let us all pray for the day when we can resume gatherings at our church building. For the time being, we hope that we can walk the extra mile and maintain unity with Christ and fellowship with one another. Let us keep our unity of the Spirit, faith, hope, and love through our Lord Jesus. Dozens of tri-state churches are canceling services over coronavirus fears, including one of the largest in the region. Tells WCPO9 that having services online and we'll be a dancing generation. So I believe that we have listeners all across the globe today joining with us as we are. Even more important than being able to survive the tribulation is being able to stand before Christ. And not only faith, but we have to be a fighter of faith. Napapalibutan tayo ng mga taong nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Mga taong buong tiyagang nagpapatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa lahat. Manghina man ang aking katawan at isipan. Ang makapangyarihang Diyos ang aking kalakasan. Patuloy kong ipagsisigawan, Panginoon, na Ikaw lamang, O Diyos, ang aking kailangan mapakailanman. Fixing my eyes on Jesus, who is the author and the finisher of my faith. Malayo man ang kapatiran sa isa't isa. Ang puso at isipan ay pinag-isa. Kay Jesus ako ay matapang at walang takot. I am never dismayed. Hallelujah. For the Lord my God is with me wherever I go.
ikaw at ako ay magkapatid kay Kristo. Magkakapatid na nagpapalakasan at nagmamahalan. Si Jesus ang aking pastor. Si Jesus ay Espiritong nagbibigay buhay. Si Jesus ang aking pintuan. Si Jesus ang daan at ang katotohanan. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Jesus is the true vine. Kay Jesus umaagos ang bukal ng tubig. Kay Jesus natagpuan ko ang kapanatagan ng kalooban. Jesus is exalted to the highest place. The name of Jesus is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Si Jesus ang aking kaligtasan. Jesus ang aking kanina. Jesus ang aking kalakasan. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit kailanman ay hindi lilipas ang salita ng Diyos. We will not choose the path of surrender. Patuloy ko siyang sasambahin. Patuloy ko siyang pasasalamatan. Siya ang aking Diyos na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas, hallelujah, at sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan at pinagtipon-tipon mo kami ulit sa aming midweek church service, O God. Hallelujah. And Lord, right now, O God, we command the angels assigned in Lorian Church, the warring angels, hallelujah, na bantayan nyo kami at kami ay protektahan nyo na walang gawa ng kaaway ang magtagumpay sa aming gawain ngayong gabi. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Palibutan mo kami mga anghel ng Panginoon at protektahan mo kami, hallelujah. Lord, marami pong salamat, O God, sa pangako mo, O Diyos, sapagkat kung saan ang dalawa o tatlo ay nagkatipon sa iyong pangalan, O God, naroon ka sa kanilang kalagitnaan, O God. Lord, maraming salamat at naniniwala kami, O Diyos, na sa aming pagtitipon-tipon ngayon, O God, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. And though we are not physically together, O God, but we are spiritually together, we are united
by the guidance of the Holy Spirit. Hallelujah. Lord, humingi po kami ng kapatawaran, O Diyos, sa aming mga kasalanan. O God, Lord, siyasatin mo ang aming mga puso. Kung meron mang mga ugali na hindi para sa iyo, Ama, kung meron mang pagmamataas, O Diyos, ito ay nire-release namin, tinatanggal namin, ito ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo po ito sa amin, Ama, in the mighty name of Jesus. Lord, sa mga oras na to, O God, i-prepare mo po kami, ang aming mga puso at isipan, O God. At Lord, binubuksan po namin ang aming mga puso at isipan, O Diyos, sa mensahe mo ngayon, O God. And Lord, patuloy mo kaming baguhin, O God, from glory to glory and to perfection, O God. At we declare, O God, sa pagkatapos ng service ngayon, O God, kami ay binago mo na. Hallelujah. At handa kaming ipamuhay ang iyong salita, O Diyos. Lord, i-prepare mo ang aming mga puso at isipan, O God. Gabayan mo po kami, O Diyos, simula hanggang sa huli ng aming service ngayong gabi, O God. And Lord, i-bless mo po ang bawat isa. Lord, ibuhos mo sa amin ang iyong banal na Espiritu, O God, your spirit of wisdom, the spirit of revelation. Pour out upon us, O God, in the mighty name of Jesus, para mas lalo ka naming maunawaan, mas lalo ka naming maintindihan at maintindihan yung salita, O Diyos. Hallelujah! Lord, ito po ang unang church service sa buwan na to, Panginoon, at ngayon pa lamang, O God, kiniklaim na namin, O Diyos, ang mga miracles, ang mga kagalingan, ang probisyon, ang bagong trabaho, ang financial breakthrough, ang mga bagong pag-asa, O God, ang proteksyon, ang mga pagpapala, O God, na siksik, liglig at umaapaw, O Diyos, in the mighty name of Jesus. We claim it right now in Jesus' name. Hallelujah! Lord, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa, O God, at pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na nanonood ngayon, O God. At Lord, hallelujah, Ikaw lamang ang tinataas namin, O Diyos, at patuloy na po kaming nagpapakumbaba, Panginoon. Hallelujah. Lord, ito po ang aming samot dalangin, O God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray with the guidance of the Holy Spirit. Lahat ay magsasabi ng Amen at Amen. Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Sabay-sabay po tayo umawit ng may galak at may saya para sa ating Panginoon. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos.
lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen, amen, amen. Praise God. Amen. Pagpuli po natin, pagpulihan ang ating Panginoon. Malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang Kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Pagpangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang Kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos sa aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang Kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lundan, malayang lumipad,
Mapagpalang gabi po sa lahat. Welcome once again sa ating pagtitipon. Ngayong Martes ng gabi, welcome po sa ating Lorian Midweek Tagalog Service. Kami po ay nagagalak at kayo naririto na magkakasama po tayo na bigyan ng papuri ang ating Panginoon. Amen? So kung unang pagkakataon lamang po ito na sumali po kayo sa ating online gathering, nagagalak po kaming i-welcome po kayo sa Lorian. Ang Lorian po ay hindi lamang isang simbahan, ngunit ito po ay pamilya na makakasama nyo sa lahat ng panahon ng buhay nyo. Amen? Amen. Sa mga paalala po, pwede din po kayong mag-follow po sa atin sa ating Lorian D. Dubai page sa Facebook, and pwede din po kayong mag-subscribe sa Lorian DXB sa YouTube para po updated po kayo sa mga bagong kaganapan sa ating simbahan. Amen. So pagpalain po kayo ng Panginoon, magkita-kita po tayong muli next time. God bless you everyone. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating ikapo at handog. Amen. Sa tuwing tayo ay dumadalo sa mga gawain sa ngalan ng ating Panginoon, tulad ng midweek service at Friday service, naririnig natin ang ikapo at handog. Ito ay bahagi ng ating pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Alam natin na ang ikapo ay 10% ng ating kita. Ang handog ay labis sa 10% na patuloy natin alay sa Panginoon. Ang handog ay hindi lamang pinansyal. Ito ay maaaring talento, kakayahan, maging ang panahon na alay natin sa Panginoon. Amen. Bilang Kristiyano, huwag nating gawing batayan ng pagdala ng ating ikapo nang dahil sa isang obligasyon o isang tungkulin. Huwag nating gawing batayan ang takot o dahil sa napipilitan lamang tayo o dahil sa konsyensya kaya tayo nagdadala ng ikapo sa Panginoon. Ang pagdala ng ikapo ay patunay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ito ay isang patunay na tayo ay isang bagong nilalang, na wala na ang dati nating pagkatao at napalitan na ito ng bago. Amen. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. Kung dati ang dahilan natin sa pagbigay ng ikapo ay dahil ito ay kautusan ng Panginoon, ngayon ay hindi na. Kung dati nagbibigay tayo ng ikapo dahil takot tayo mawalan ng trabaho o takot maghirap, ngayon ay iba na. Dahil tayo ay kaisa na kay Kristo at tayo ay binago na. Wala na yung dati nating pagkatao dahil iba na ang binibigyan natin ng halaga. Kung dati makamundong bagay ang binibigyan natin ng halaga, ngayon ay nagbago na. Hindi na takot o pag-aalala ang naghahari sa ating buhay. Dahil ang binibigyan natin ng halaga ay ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Dahil ang binibigyan natin ng halaga ay ang pangako ng Panginoon sa atin.
Amen. Sa Mateo chapter 6, verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos, ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Kung uunahin natin ang kaharian ng Panginoon at mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, ipagkakaloob niya ang lahat ng bagay sa atin. Ano ang pwedeng ipagkaloob ng Panginoon sa atin? Una, galak sa ating puso. Kung inuna natin ang Panginoon at namuhay na ayon sa kanyang kalooban, kapag tayo magdadala ng ating ikapo, dadalhin natin ito na may tuwa at galak sa ating puso, na di na tayo matatakot na mamalan ng pera o trabaho dahil nananalig tayo sa pangako ng Panginoon na ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Sa Pilipos chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Ang pangalawang pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon ay ang pusong mapagbigay. Kapag inunan natin ng Panginoon at namuhay na ayon sa kanyang kalooban, tayo ay pagkakalooban niya na isang pusong mapagbigay. Amen. Pusong handang magbigay ng higit sa 10%. Pusong handang magbigay hindi lamang sa Panginoon, kundi maging sa mga taong nangangailangan. Tulad ng biyuda na naghulog ng 2 salamping tanso sa Marcos chapter 12 verse 44. Ang biyuda ay nagbigay hindi lamang ng 10%, bagkus binigay niya ang buo niyang ikinabubuhay. Sa mga Kawikaan chapter 11 verses 24 to 26, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Amen. Ang pagkatlong bagay na pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon ay isang pusong mapagkumbaba. Kung tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo maghihirap o magdadalawang isip ibigay ang ating ikapo. Dahil alam natin ang Diyos ang siyang namamahay o nagmay-ari ng lahat. Na ang Panginoon ang siyang nagbigay sa atin ng kaalaman at karunungan kung kaya tayo ay may trabaho. Ginagamit ng Panginoon ang mga tao upang maging daluyan ng pagpapala. Na sa isang iglap ay pwedeng bawiin ng Panginoon ang lahat ng meron tayo. Amen. Sa ating pagdala na ikapo at handog, nakatingin ang Panginoon sa ating puso. Hindi sa halaga na o sa laki ng ating ikapo at handog, bagkus sa ating katapatan sa Panginoon. Sa pusong kawangis ng puso ng Panginoon, na isang pusong dalisay. Amen. Kaya nga huwag ninyong aalalanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayan ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala.
Itaas po natin ang ating ikapo at handog at manalangin. Panginoon, salamat sa pagkataon na madala namin sa iyong ang aming ikapo at handog sa iyong paanan. Salamat sa pinagkaloob mo sa amin na trabaho. Salamat sa mga tao at kumpanya na ginagamit mo upang maging daluyan ng pagpapala sa amin. Panginoon, salamat sa iyong salita na kung uunahin namin ang iyong kaharian at mamumuhay ayon sa iyong kalooban, ipagkakaloob mo ang lahat sa amin. Salamat sa iyong mga pangako. Pangako na ibibigay mo ang lahat ng kailangan namin sa ngalan ng iyong anak na si Yesu Kristo. Salamat at pinagkalooban mo kami ng tuwa at galak sa aming puso sa pagdala ng aming ikapo at handog. Salamat sa pusong mapagbigay at mapagkumbaba. Panginoon, dalangin namin, bigyan mo ng katugunan ang kahilingan ng aming mga kapatiran na may pinansyal na pangailangan at naghahanap ng trabaho. Ikaw po, Ama, ang kumilos sa kanilang buhay. Ama, dalangin namin ang mga taong mag-iingat ng ikapo at handog. Bantayan mo ang kanilang puso na di manakaw ng kaaway. Bigyan mo sila ng kaalaman at karunungan sa pangangalaga ng ikapo at handog, na sa iyong kalooban lamang, Ama, magamit ito. Ito ang aming samo at dalangin sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Yesu Kristo at sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Purihin ka, O Diyos. Gusto nating lahat ng pagbabago. Gusto natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero kung wala pong commitment, wala po talagang mangyayari. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay tatalakayin natin, pag-aaralan natin ang patungkol sa commitment o yung panata po natin. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos o pagpalang Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo, sa pabor mo, sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord, sa panibagong opportunity, Panginoon, na kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Patuloy na mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Magrema po ang iyong salita, Panginoon, na hindi lamang po namin ito mapag-aralan, kundi ito po ay tumimo sa aming puso't isipan, at maisabuhay po namin, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna sa akin, Lord. Itago mo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon. Continue to give us the wisdom and understanding. Binabalik po namin ito na may papurit, pasasalamat lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Proverbs chapter 16 verse 3. Sabi po rito, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. So, walang makakapagpatinag sa taong committed. Amen? Tunghayan po natin ang pagkakaiba ng taong interesado lamang sa taong mayroong commitment. Kung ako ay interesado lamang, gagawin ko kung ano ang maluwag o madali para sa akin. Kung ako ay committed naman, may katapatan o panata, gagawin ko kung ano ang nararapat kong gawin, anuman ang mangyari. Kung ikaw ay interesado, gagawin mo kung ano ang maluwag para sa iyo. Maniniwala ka sa iyong stories, mga nakaraang nangyari sa buhay mo, na magiging basihan mo
mga dahilan o excuses at magpapatuloy kang maging biktima ng iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung ano ka ngayon na katotohanan sa nakikita mo at hinaharap mo. Hahantong ka sa maraming dahilan. Bakit di mo makamit ang iyong mithiin sa buhay at diyan ka na magtutuon for the rest of your life. Ang malaki pong pagkakaiba ng commitment sa taong interesado, kapag ikaw ay committed, magsisimula ka ngayon na pakawalan. Ibig sabihin, i-let go ang yung mga bad stories, mga nakaraang, mga na-experience mo, naranasan mo sa buhay, mga excuses o mga dahilan na bakit ganyan ka ngayon. Bakit di mo makamit anuman yung mga mithiin mo o mga pangarap mo. Pero kung ikaw ay committed, mag-a-upgrade ka ng iyong kaalaman at skills o kasanayan. Kapag committed ka, bawat araw, i-figure out mo ang wisdom ng Panginoon para i-direct ka paano mo makakamit ang mga mithiin mo. Dahil ito yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Dahil ang pangako ng Panginoon, may bigyan tayo ng magandang kinabukasan. So, bakit kailangan mong gawin? Bakit kailangan mong gawin versus sa bakit hindi mo kayang gawin at bakit hindi mo gustong gawin. Amen? Kailangan i-let go mo o alisin ang iyong mga dahilan bakit hindi mo kayang makamit ang iyong mga mithiin at pangarap na ipinangako sa iyo ng Diyos. Kailangan i-let go mo at alisin ang mga dahilan bakit hindi mo kayang makamit ang mga ito. Maging tapat ka sa sarili mo. Amen? Maging committed ka sa sarili mo. Diyan magbabago ang buhay mo. Ang buhay natin, ang buhay ko. Ang may katapatan sa iyong relasyon, una sa ating Diyos, sa kalusugan mo, kung committed ka sa finances mo, sa trabaho mo, o anumang negosyo mo. Meron po tayong dalawang senyales na sinasabi sa iyo ng Diyos na lalo ka pang magtiwala sa Kanya. Una po rito ay kapag ang pangarap mo ay imposible. Lalo po tayong magtiwala sa Panginoon na alam mong sa grasya lang ng Diyos mangyayari ang mga mithiin mo. Na hopeless ka maliban lamang sa Kanya. Gaya na lamang ng mga nangyayari sa kasalukuyan ngayon. Marami pong hopeless, maraming mga walang trabaho, maraming mga walang kakayahan. Pero kapag nasa atin ang Panginoon, alam natin imposible lahat. Pero ang Panginoon, kung aasa lang tayo sa Kanya, patuloy tayong magtitiwala sa Kanya, na kung minsan hindi po natin maintindihan kung saan nanggagaling yung mga provision ng Panginoon, yun po yung dapat na lalo tayong magtiwala sa Panginoon para makita natin ang pagkilos niya, ang kapangyarihan niya sa bawat isa sa amin. Dahil gusto ng Diyos ang total dependence natin sa Kanya. Gusto niyang makita ang iyong pananampalataya. Kaya po sinabi rito sa Hebrew chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Amen? At ganun din po sa Ephesians chapter 3 verse 2. Ngayon sa kapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Meaning, hindi siya ang Diyos ng may kakulangan. Siya ang Diyos ng lahat ng mga pangarap mo plus God of more than enough. Higit pa sa inaasam natin, higit pa sa mga pangarap natin. Amen? At ang pangalawa pong senyales na lalo po tayo magtiwala sa Panginoon ay kapag hinihilingan ka ng Diyos to do more than average. Kaya kailangan maging committed tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa Santiago o sa James chapter 2 verse 17, sabi po rito, ang pananampalatayang walang gawa ay patay.
Kapag ginawa ang mga bagay na hindi handang gawin ng iba, kapag handa kang gawin yung mga bagay na hindi handang gawin ng iba, magsisimula kang maniwalang dapat kang magkaroon o tumanggap ng mga bagay na hindi handang tanggapin ng iba. Yung mga may breakthrough, yung mga may gumagawa ng extra mile, majority ng mga taong nakatatanggap ng himala sa Diyos ay yung mga gumagawa ng higit. Gaya na lamang po ng example natin ay yung babaeng dinudugo. Crowded dahil sa agresibo niya, may sakit siya, pero patuloy niya na gustong abutin ng Panginoon kahit lamang yung laylayan ng damit ng Panginoon. Pero dahil sa kaagresibuhan niya, na kahit siya ay dinudugo at sumasapit ng karamdaman, hindi maganda ang kanyang karamdaman, ay pinagaling siya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kaagresibo niya. Gumawa siya ng extra mile na hindi kayang gawin ng iba. Amen? Ganon din po ang bulag na si Bartimaeus. Sumigaw siya sa Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, Lord, have mercy on me. Pinatahimik siya ng mga tao. Ganon din po crowded doon. Pero lalo siyang nagsusumigaw. Sinabi po niya na, Lord, have mercy on me. At dahil sa ginawa niyang ito, siya ay pinagaling ng Panginoon. Siya ay nakakita. Ganon din po sa paralisado. Wala na pong mapasukan. Ang 4 na katao ay binuhat siya. Walang mapasukan kahit saan. At ano ang ginawa nila? Pumunta sila sa tuktok ng bubong. At doon sila pumasok. Ito yung mga bagay na gustong makita ng Panginoon sa atin. Gusto niya makita ang ating mga aksyon. At ano ang nangyari dito? Sila po ay pinagaling sa kanilang pananampalataya. Dahil sa mga extra miles, extra effort, sacrifices na anuman ang mangyari dahil committed sila na kailangan marating nila ang Panginoon, matagpuan nila ang Panginoon, sila ay gumaling. Willing ka bang gawin ang mga bagay na di willing gawin ng iba? Willing ka bang mas magbabad sa panalangin sa gawain ng Diyos habang ang iba ay nagpapakasaya? Magbasa ng salita ng Panginoon habang ang iba ay nakikipagchismisan, nanonood ng TV, makinig ng mga makalangit na awitin, instead na sa mga makumundong awitin at usapin. Walang gustong gawin kundi ang mag-relax lang. Willing ka bang disiplinahin ang sarili mo para magkaroon ng magandang kalusugan? Willing ka bang magtiis, magtipid at magsakripisyo? Kapag committed ka, kapatid, ano man ang mangyari, gagawin mo ang mga bagay na ito. Amen? Because faith without works is dead. Nakikita ba ng Diyos ang pananampalataya at paggawa mo ngayon? Are you committed sa ministry mo, sa trabaho mo, kahit iba ang trato sa'yo, sa relasyon mo sa Diyos, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo? Baguhin mo ang pagkakakilala mo sa sarili mo. Ibig sabihin, yung identity mo. At magsimula kang maniwalang deserve mo ang reward ng Diyos. Dahil ginagawa mo ang mga bagay na di handang gawin at ayaw gawin ng iba. Sa Philippians chapter 4 verse 13, sinasabi po dito na you can do all things through Christ who will give you strength. You can do more than you think you can. Ibig sabihin, maaari mong gawin higit pa sa inaakala mo. Dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Kung gusto mong marating ang highest potential mo, kailangan kang manatiling committed. Di ka matitinag anuman ang mangyari. Di ka susuko, panghihinaan o mawalan ng ganang magtrabaho
dahil di ka tinatratong tama. Buo ang pasya mo na kaya mo ginagawa ang mga bagay na yan ay hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Dahil lahat ng glory po ay para sa ating Panginoon. Amen? Maaring mahirap. May magandang rason ka o dahilan para iwan, maari ang trabaho mo, para maiwan ang anumang relasyon, pero manatili kang committed sa iyong marriage, na alagaan ang iyong mga anak, kahit matigas ang ulo, sa iyong mga kaibigan, maari nagkamali sila sa iyo, ngunit patuloy ang iyong kabaitan, ang iyong mercy, ang iyong love sa kanila. Maging committed ka sa panahon ng katiwasayan o panahon man ng kahirapan. Manatili kang committed sa iyong mga pangarap at huwag kang sumuko sa mga pangako ng Diyos. Maaring ito ay higit pa sa iniisip mo. He is a faithful God. May mga panahong excited ka at panahong gusto mong sumuko. At yan ang panahong dapat kang mag-stand na gawin ang tama. Magiging committed ka pa rin sa iyong relasyon, sa iyong trabaho, sa iyong pangarap, hindi ka susuko kahit hindi mo nakikita ang mga nangyayari. Mananatili kang maniniwala, magpapasalamat at aasa lamang sa Diyos. Amen? Pagka nagkaroon ng pagsubok o problema, nawawalan na rin ang commitment natin sa Panginoon. Ito po yung madalas na mangyari. Nagsusumigasig tayo nagiging aktibo tayo sa church, sa anumang organisasyon, pero pag nagkaroon na ng mga problema, wala na yung commitment natin. So, i-take mo ang responsibility. Kahit may problema, lagi kang mas masigasig at aktibo sa pagdalo sa mga gawain ng Diyos. Wala tayong pagkaunawa sa ating responsibilidad sa anumang relasyon meron tayo. Yun ang problema. Hindi po natin nauunawaan dahil ang tunay na relasyon ay walang lamangan, kundi patas na pagbibigayan sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi po one-sided, dahil ang lahat ng relasyon na one-sided ay namamatay. So ito po ay gaya na lamang sa mag-asawa. Sa mag-asawa, kapag o sa anumang relasyon, kapag isa lang ang nagwo-workout, hindi po tatagal ito. Kailangan give and take. Kailangan po may palitan. Kailangan po parehas kayo. Mutual po kayo. Amen? Gusto mo ng magandang posisyon, magandang sahod sa trabaho, ngunit wala kang commitment o panata. Gusto mo lamang na makamit ang mga ito, pero willing ka pa. Willing ka ba to pay the price? Wala kang panata. Kung hindi ka willing ibigay, at least ang natatanggap mo, hindi ka tatagal. Kaya marami po sa atin ang patalon-talon. Maraming patalon-talon ng trabaho, maraming sumasali sa iba't ibang organisasyon, pero hindi po nagtatagal dahil walang commitment. Amen? Amen. Kaya gusto mong matanggap, kung gusto mong matanggap o makuha ang isang bagay na hindi ka namang willing magbigay bilang kapalit, lahat ng area sa buhay mo ay hindi tatagal pag walang commitment. So, hindi mo ganap na maibubuhos ng husto ang iyong buong atensyon sa pagtatrabaho, sa isang relasyon, sa pag-aaral, pag wala kang commitment o panata. Kaya po napaka-importante na magkaroon po tayo ng commitment na madalas pong isinasawalang bahala natin. Sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary on doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Gagantimpalaan ng Diyos ang nananatiling tapat. Amen? Ilan sa atin, binabase nila ang commitment o panata nila
Kapag maayos ang lahat, maayos ang kondisyon, maayos ang sitwasyon, hindi mo ginagawa yan sa tao, ginagawa natin yan para sa Panginoon. Nananalangin tayo, nag-aas tayo sa Panginoon, nag-aas tayo ng higit sa Panginoon, sa pamilya mo, sa trabaho mo, na magkaroon ng promotion, na magkaroon ng salary increase, sa iyong church, so anumang posisyon, o anumang mithiin mo, then dapat matuto tayong magbigay in return dahil anumang area na inaasahan mo. Kapag nilagay natin ang ating sarili sa sitwasyon at sinabi nating gagawin natin ito, lahat ng pangako ng Diyos ay para sa iyo, ngunit kailangang maging handa kang tanggapin at harapin ang kabiguan din, ang rejection, at even pagkatalo. Kasama po yan sa paglago natin. Kasama po yan sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Commitment means pagtayo para sa iyong buhay. Nangangahulugang pagbibigay karangalan sa sarili or honor sa sarili mo. Nangangahulugang masimulang makita, masabi at malaman ang pamantayan natin sa Diyos. Ang walang commitment ay hindi magtatagumpay. Amen? Kasi hindi po tayo fully engaged. Hindi ka all out. Parang isang paa mo, committed ka. Isang paa mo ay hindi ka committed. Kaya yung focus mo, yung attention mo ay nahahati. Wala po tayong commitment. Amen? Kalimutan natin ang mga pagkakamali natin kahapon, mga pagkadapa natin, pagkatalo, hindi yan importante. Ang tanging bagay na meron tayo ngayon ay yung ngayon. Amen? Tinatawag ka ng Diyos. I-commit mo ang iyong sarili na maging strong, na walang makakagambala sa iyong isipan, na pag-uusapan nyo ang kalusugan, kasiyahan at kaganapan sa bawat tao sa iyong paligid. Makikita ang positive side sa lahat ng bagay, na iisipin lamang ang pinakamahusay, gawin lamang ang pinakamahusay at aasahan lamang ang pinakamahusay. Amen? Nakalimutan ang mga pagkakamali ng nakaraan at pagkahusayan ang katagumpayan para sa kinabukasan. Paghandaan po natin, nabigyan natin ng oras o panahon ang sariling paglago, na masayang harapin ang mga trials sa buhay. I-commit lahat natin ang mga bagay na ito sa Diyos. Kaya sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sinasabi dito, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Commitment means staying what you said and you are going to do. Kaya magdesisyon po tayo ngayon, mga kapatid, na maging committed tayo sa Panginoon. Na kailangan nating matuto, kailangan po nating maniwala, at kailangan nating magbigay aksyon. Ito po ay para sa glory ng Panginoon. Amen? Ito po ay para sa ating kinabukasan. So right now, I encourage you, brothers and sisters, na maging committed po tayo sa lahat ng area ng ating buhay. To God be the glory po. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat ng mga panalangin na tinugon niya para sa ikabubuti ng mga anak niya o ng mga nananampalataya sa Kanya. Nagpapasalamat po ako dahil sa dami kong pinagdaanan ng mga interviews about work. Binigay ng Panginoon yung pinakamainam
yung the best para sa anak niya. So nagpapasalamat po ako sa bagong offer sa akin na employer. Salamat dahil natagpuan ko yung maganda ang benefits, mabait at makatao. So yun po yung isa kong answered prayer. Pangalawa naman po is dun sa work din ng anak ko na halos 2 months naming pinapanalangin dahil sa panahon nga po ng pandemic, pero napakabuti ng Panginoon dahil binigay niya rin ang pinakamainam para sa anak ko. Meron siyang 2 days off, higher salary, meron din siyang mga mas magandang benefits kaysa doon sa naupas na company niya. At may work from home siya na 3 araw and 2 lang po yung pinaka-pagpunta niya sa office. At the same time, masaya siya ngayon sa company niya. So lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya niya at yung hindi namin pagkakasakit ay malaking bagay na rin. So nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng Diyos sa buhay naming mag-iina. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Ayon po sa mga awit 111, 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka at dakilain Ama sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na ipo kaming binuklod muli, pinagsama-sama upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa katotohanan na ikaw ang aming Diyos kahapon, ngayon at pakailanman. Salamat sa kapahayagan ng iyong mabuting balita. Salamat sa bawat isa na naging kabahagi ng iyong gawain. Mula sa iyong tagapagsalita, mula sa iyong mga tagapagpaawit, at mula sa iyong mensahera na naging bahagi ngayong gabi. Panginoon, patuloy mo pong buklatin kami ng iisang pag-ibig, ng iisang layunin, ng iisang adhikain. Pero dalangin namin na patuloy kaming lumakad ayon sa iyong kalooban. Matunghayan mo kami na patuloy na nagpapahayag at nananangan sa iyong mga pangako. Panginoon, dalangin namin na ang bawat salita mo, Panginoon, na nahayag ngayong gabi ay maging testimonya ng araw-araw naming buhay. Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na lumakad at maging bahagi ng iyong gawain, ng bawat gawain. Panginoon, salamat sa iyong naging tagapagsalita ngayong gabi. Ang aming Elder Raisa, Panginoon, ay patuloy namin tinataas sa iyo. Pinagpapasalamat ang kanyang buhay. Salamat dahil patuloy mo siyang ginagamit at patuloy na nagiging kabahagi ng iyong gawain. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo po siyang ingatan, pagpalain, at patuloy na gabayan sa kanyang araw-araw na buhay. Patuloy na palalimin mula sa iyong mga salita, kasama ng kanyang mga pamilya, Panginoon, na patuloy na pagpapalain at iingatan. Patuloy mo pong bigyan ng double portion of anointing ang aming kapatid na ito, Panginoon, na patuloy na magiging bahagi ng iyong mga gawain. At dalangin namin, Panginoon, sa pagwawakas ng aming gawain, ang iyong pong pangalan lamang ang aming maipahayag, sapagkat sa silong ng langit, walang ipinagkaloob na tanging pangalan, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Purihin ka, Ama, dakilain ka sa iyong kapangyarihan. At sa iyo lang namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa tatangi at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen, at amen. Amen. Darago po tayo sa benediksyon, pagbabasbas. Itaas po natin ating kanang kamay. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos na may lalang ng langit at lupa, sa biyaya at habag ng Panginoong Jesucristo at gabay ng Banal na Espiritu, sumasa inyo ang kapayapaan na pinangako ng Panginoong Hesus na hindi ito kayang ibigay ng sanlibutan. Humayo kayo at magalak.
Tandaan ninyo ang sinasabi ng Panginoon na hindi kayo pababayaan ni iiwanan man. Manatili lang kayo at kailangan kayong mamunga at ang bunga ninyo'y manatili hanggang sa kanyang pagbabalik. Ito ang ating deklarasyon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig.